Ano po ba mga kao itong nakikita niyo? Ito po yung napakagandang tingnan, no? Subalit yan po yung may masamang epekto sa hindi naman napakasama, sa palay. Yan po ay asola. Napakaganda po niyan sa isda. Pakain po yung sa isda. Pag tinutuloy yan at sinasabog sa pispan, ay kakainin po nila yan. Mayaman niya sa mga sustansya. Balit yan po ay nagkukumpit dito sa mga tanim natin palay. Hindi yan, ako po yung nakikibideo lang. Ayan o, ang ganda niya, no. Problema, hindi mo pwede sprayin niya ng pandamo. Kasi nga makaka-apekto sa palay. At yan ay naaagos, nakain ng mga manok. Napakaganda sa manok. Bakit po napakasama niyan? Hindi naman napakasama. Lagi lang di yan. Nagko-compete po yan sa oxygen sa mga palay. Yan po mga kawaw yan. Dito nyo, mapapawaw ko sa ganda pero may epekto po sa palay. Minsan iniuupa pa yan para tanggalin. Ang problema pag nagkameron na yan, yan ay every year meron na. At yan ay hindi naman masama sa mga manok. Napakataba niyan sa mga bibi, sa mga hayop nating alaga. Yan, nakita nyo ang dami, oh. So yan, oh. Nilikha sila ng Panginoon, kaya lang kailangan mong balansehin kung paano sila gamitin. Ito yung kinayos namin at kinayos ko at aking pong itinago, pinakain ko sa Burmese at napakaganda. Siya, maganda siya mag-contain ng tubig. So yun po, naway may natutunan po kayo. Walang masamang nilikha ang Panginoon ng Diyos. Subalit kailangan natin gamitin ng tama at alamin kung ang layunin ng bawat nilikha na nabubuhay sa lupa, hayop man o halaman, may layunin. At ito nga po ay nagkataon na medyo hindi sila akma sa mga palay natin, kaya dapat natin silang tanggalin. Yung iba kinokulture po ito, pero pang mga isda na lang. So yan, yun lang po. Maraming salamat. Bye bye and God bless.